Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Leon na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin kung meron bang mga pagbabago sa direksyon ng galaw nito. At kung bago lang kayo dito sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang informed sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, ang Tropical Storm Leon ay nasa layong 1,195 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na hanggang 80 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa forecast, si Leon ay magpapatuloy sa paggalaw pakanluran hanggang bukas ng madaling araw October 28 bago lumiko patungong kanluran, hilagang kanluran mula bukas ng umaga hanggang Tuesday ng madaling araw. At sa Tuesday, October 29, liliko ito patungong hilagang kanluran at maaaring maglandfall sa Ryoko Island sa Okinawa, Japan sa Friday, November 1 ng madaling araw. So ganun po, although ito ay nasa ating Philippine Area of Responsibility, hindi inaasahan na lalapit ito sa kalupaan ng bansa. Ngunit ang forecast track ay maaari pang magbago sa mga darating na araw, possible rin ang mabilis na paglakas ng bagyo mula bukas hanggang Wednesday at maaaring maabot ni Leon ng kategoryang typhoon pagsapit ng Monday ng gabi o Tuesday ng madaling araw. So mangyayari pa ba ang hilahan ng dalawang bagyo? Yes, possible pa din habang lumalapit ito si Leon, mahihila nito si Bagyong Christine at sa pag-ikot nito, pabalik mahina na yan. Ang pag-loop na mangyayari dito ay posibleng maganap sa Monday. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal para kay Leon, gayon pa man maaaring itaas ang signal number 1 sa mga bahagi ng Cagayan Valley at hilagang silangang bahagi ng Bicol Region. Ngayong gabi, depende sa magiging kilos at lapit ni Leon. Pinakamataas na posibleng itaas na signal habang nasa loob ng PAR si Leon ay ang signal number 2. Depende sa magiging paggalaw nito pakanluran. Pinapayuhan ng mga lugar sa gilid na malapit ang bagyo na maghanda sa posibilidad ng malalakas na hangin sa mga darating na araw. Bagamat hindi direktang tatama sa Pilipinas, si Leon, posible itong magdala ng ulan sa extreme northern Luzon dahil sa mga outer rain bands nito. Dagdag pa rito ang epekto ng southwesterly wind flow na unang na-trigger ni severe tropical storm Trami ay maaaring magdala ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa kanlurang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. So ngayong araw, ang mga lugar na susunod ay pwedeng makaranas ng malalakas na bugso ng hangin at ulan mula sa southwesterly wind flow. So ano bang ibig sabihin ng southwesterly wind flow na yan? Ito yung pattern ng hangin na nagmumula sa direksyon ng timog kanluran or southwest at humahampas patungo sa kalupaan ng Pilipinas. Karaniwan itong nangyayari kapag merong mga bagyo o low pressure area sa karagatan na humihila sa mga hangin mula sa south na meron dalang sama ng panahon, kalat-kalat na pag-ulan na minsan malalakas pa. Ang mga lugar na pwedeng makaranas nito ay ang Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island. Bukas naman, October 28, pwedeng makaranas ng gale force wind dahil sa outer band ni Leon at ang southwesterly wind flow, ang Northern Samar, Romblon, Masbate, hilagang bahagi ng Antique, Capiz, timog ng Negros Oriental, Siquijor, timog bahagi ng Bohol, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Sarangani, timog bahagi ng Davao del Sur at Davao Oriental. Pagdating ng Tuesday, October 29, ang mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na bugso ng hangin ay ang Batangas, hilagang bahagi ng Oriental Mindoro, Camarines Norte at Camarines Sur, hilagang bahagi ng Catanduanes, Northern Samar, Romblon, Masbate, hilagang bahagi ng Antique kasama ang Caluya Island, Capiz, timog bahagi ng Negros Oriental, Siquijor, timog bahagi ng Bohol, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.